Mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron po tayong latest na weather update, but before that, huwag niyo po munang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod natin na latest weather update. Mga kababayan, mga kaibigan, tatlong low pressure area po or mga sama ng panahon na ngayon ang patuloy na binabantayan po sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So makinig po kayo mabuti mga kaibigan, ipapaliwanag ko po sa inyo, no. Ito pong unang low pressure area na pumasok na po sa PAR kaninang umaga, no. At ito pangalawang low pressure area naman na nasa bahagi ng Guam, at itong panibagong low pressure area na nabuo ay inaasahan pong magme-merge or magsasanib ang low pressure number 1 at low pressure number 3, at inasang tuluyang magiging ganap na bagyo na by next week. Tatawagin po itong bagyong Christine bilang local name, no, at inaasahan tutumbukin po nito ang kalupaan po ng Luzon sa mga susunod po na linggo mga kaibigan. So mas maganda at nakabantay po tayo at nakamonitor, no, ayon na rin po sa pagkatala ng ating pinaka live weather forecast, no, at ayon na rin sa ating weather system sa Bicol region po. Unang tatama ayon sa latest update ngayong umaga mga kaibigan, posibleng sa Bicol region unang tatama ang sentro ng potensyal na bagyong Christine sa araw po ng Miyerkules or Huwebes, no, bilang isang tropical storm or medyo malakas po na bagyo mga kaibigan. So maging handa tayo dahil ito nga pong nasa loob ng PAR natin minomonitor na low pressure area. As of now, ang lokasyon po nito ay meron pong layo na 1,590 kilometers east of southeastern Luzon. So nakita naman natin, no, ito ay mas lumalapit pa, no, sa paglipas ng mga oras, no, at inaasahang posibleng mabuo na or maging isang bagyo na mga kaibigan within the next 24 to 48 hours or approximately pagdating po ng Martes or Miyerkules mga kaibigan. So maging handa na lamang tayo mga kaibigan dahil tatlong sama ng panahon yan, and hopefully kung mag-merge man po, no, yung low pressure number 1 at low pressure number 3 ay hindi naman sana maging ganoon kalakas. Makikita naman natin sa ating forecast na tatlong sunod talaga ito mga kaibigan, no. Pero magkagayon man, ang nakakaapekto pa rin sa ating bansa ngayon ay itong Intertropical Convergence Zone or ITCC sa area po ng Mindanao at sa area naman ng Metro Manila, Easterlies, at ito pong mga localized thunderstorm. So forecast weather condition tayo sa area po ng Zamboanga Peninsula, Saxargen, BARMM, Davao Occidental at Palawan. Maulap na kalangitan ngayon ang ating nararanasan at asahan natin pagdating sa hapon at sa gabi ay mahina hanggang sa malakas na pag-uulan ang ating posibleng maranasan dahil po sa mga localized thunderstorm at ITCC or Intertropical Convergence Zone. Sa area po ng Visayas at the rest po ng Mindanao, maulap din ang kalangitan ng ating maranasan, especially pagdating sa hapon at sa gabi, no, mga isolated light rains and heavy rainfalls dahil po yan sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Sa area po ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, kasama niya po ang Bicol region mga kaibigan, maulap din na kalangitan ng ating mararanasan dyan at asahan ng mahina hanggang sa posibleng malakas sa pag-ulan pagdating sa gabi dahil po sa easterlies o yung mainit po na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Samantalang sa Metro Manila naman at ilang bahagi ng ating Luzon, patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan. Nararanasan na natin ngayon dahil naman po yan sa mga localized thunderstorm. So yung mga lugar po na aking nabanggit ay mag-ingat sa banta ng pagbabaha at yung mga matataas na lugar mag-ingat po sa banta ng landslide. So yun lamang update natin sa ating lagay ng panahon. So huwag kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel para patuloy kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.